Hola! Oh yes, it's me, Heidi, and this is Womanity. So sana hindi kayo nagulat kasi bago na yung haircut ko. Thank you very much. Bakit daw ako nagpagupit? Wala lang po kasi every time talaga na humahaba na yung buhok ko, naiisip ko talaga na magpagupit ng ganito kaigsi. Pero I think this is the shortest haircut that I've ever did for my hair. And the color, yan. First time yan. Kaya, sobrang aliw siya, guys. Yung mga ibang babae, medyo natatakot sila na mag-try ng mga ganitong klaseng hairstyle. Ako din, to be honest, nung umpisa sobrang natatakot ako kasi bilugan yung mukha ko. Pero naisip ko na minsan kailangan lang talaga nating tapangan yung sarili natin na harapin yung mga pagbabago kasi you can never tell. You can never tell kung babagay ba talaga siya sa'yo or hindi, kung hindi mo naman ita-try. So, kung hindi siya bumagay, edi wag mo na lang ulitin. Pero, kung bagay naman, edi, di ba, at least nalaman mo na bagay pala sa'yo. So, ever since na nag-try ako magpagupit, ayan na, tuloy-tuloy na siya. So, pinapahaba ko muna siya ng todo, tapos bigla ko siyang pagugupitan. So, hindi na magtatampo yung buhok ko, kaya carry lang. Yon. Anyway, so ano nga ba na paliwanag ko tungkol sa buhok ko? Ano po? Yon, nandito na naman tayo. This is the second episode of our Mother's Month special dahil importante sa atin ng mga magulang and I think this topic has really been a struggle to some. I know na hindi tayo tapos na yung school year for this year for some people or for some students. And pero yung sa mga ibang mga magulang natin, nando'n pa rin sila sa struggle ng pagiging homeschool mom, right? And nandun din tayo dun sa point na, oh, next school year na naman, gano'n na naman yung mangyayari. Tapos hindi pa tayo nakaka-recover doon sa mga stress na dinulot sa atin nung mga previous school year dahil first time nating homeschool mom, right? So, ano na naman yung gagawin natin? Baka mamaya mag-end up tayo na kumuha na ng ibang school or wala rin naman kasi tayong choice eh. Kasi kung magtatagal itong pandemic na to, it's either homeschool or school from home. Ganun pa rin naman yung mangyayari, di ba? So, ano nga ba yung difference noon? Kasi nung una, alam ko, meron tayong homeschooling, di ba? Tapos, since na nagkaroon ng pandemic, yung mga traditional schools, nagkaroon na, kung meron tayong work from home, sila naman nagkaroon sila ng school from home. So, anong difference nun dun sa homeschooling talaga at sa school from home? I don't know. Kaya, in-invite ko itong aking kaibigan na to para ipaliwanag sa ating lahat. Paliwanag sa akin kung ano yung mga kaibahan ng mga approaches na ito. At paano niya rin na-overcome yung mga stress at yung mga challenges na naranasan niya during ng homeschooling ng mga anak niya for 18 years. Oh my gosh, that's how long it has been na nag-homeschool siya ng mga anak niya. Nakita ko kanina anak niya, malaki na, at siya talaga yung nag-makeup doon sa mommy niya, no? And marami akong gusto itanong sa kanya because I myself have a lot of questions in terms of this kind of approach sa pagtuturo sa mga bata. Okay? So, without further ado, I would like to introduce you to my very, 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 very special guest. Kapatid ko rin to sa insurance industry. And I'm so happy that I have met her sa Passionate Creators community. Isa siya sa mga mommies ng Passionate Creators community katulad ko. Ladies and gentlemen, Miss Michelle Padrelanan! Hello! Oh, wala. Wait lang. Wait a minute. There you go. Yan. Ayan. Biglang Hi, tinignan kita. Michelle! Hello! Ganda naman ng intro mo sa akin, Heidi. Of course. Ang ganda ng topic and I'm so sure talaga na ikaw yung magbibigay ng justice dito sa topic na to. Given your 18 years of experience sa pagiging homeschool mom, hindi ko ma-imagine kung paano mo yun nagawa. Kaya ang dami kong itatanong sa'yo. But before that, sis, Sige. gusto ko muna na ipakilala mo muna yung sarili mo sa mga tao, sa mga viewers natin. What are you doing? What are you parang
Anong pinagkakabisihan mo lately? Kasi tapos na naman, I think tapos na yung schools ng mga bata. Tama ba ako? Actually, nag-aaral pa rin kami hanggang ngayon. Oh my gosh. Ayan, sige, ipaliwanag ko Oh, muna kung anong mga ginagawa mo sa buhay mo ngayon at okay. anong mga pinagkakaabalahan mo. At during the time na nag-ano ka, na nag-homeschool ka sa mga anak mo, ano rin yung mga ginagawa mo? Go! Oh, sige. So, hello! My name is Michelle Padrelanan, and I'd like to thank Heidi of Womanity for inviting me here tonight to talk about my favorite topic, homeschooling. So, ano raw ang mga ginagawa ko? Well, 18 years na ako nag-homeschool and still continuing to do so kasi even if nakapag-graduate na ako ng dalawang anak namin, meron pa rin naman akong dalawa na naiwan sa bahay, although both are teenagers already. So, nung lumaki na sila, nagtrabaho na ako, balik trabaho ako. I'm right now a unit manager for AXA Philippines. So, aside from homeschooling, I'm also working. So, working homeschooling mom ako. Ano ba sasabihin ko? Basically, ayun. Grabe, 'di ba sobrang Oh, struggling, eh, 'no? Yun yung ano, yun yung gusto ko talagang ma-address kung paano. Kasi ako kasi sis, parang ang swerte ko lang kasi nangyari 'to lahat ng school from home nung mga anak ko. Marurunong na sila, malalaki na sila. So I taught them mm, kasi even before na magawa kayo ng ano, magawa kayo ng homework niyo tapos check ko na lang ganyan, ganyan. So nung nagkaroon ng pandemic, nung na-lockdown tayo lahat at mm, napilitan yung mga schools talaga nila na pumasok sa school from home, medyo hindi na gano'n ka-effort for me para i-guide sila. Kasi nga, kahit papaano, dependent na sila. Pero hindi naman kasi sa lahat ng mga magulang, nangyayari yun, di ba? Kasi parang they're caught unaware of the situation and then biglang transition, 'di ba? Tapos for all of us pa hindi pa tayo familiar doon sa konsepto ng homeschooling because we have been doing traditional schooling ever since, 'di ba? So, 'yun yung gusto kong siguro ipaliwanag mo ngayon. Ano ba yung kaibahan no traditional homeschooling sa sa traditional schooling sa versus doon sa homeschooling versus doon sa school from home na tinatawag. Meron ba mga ano-ano yung mga pagkakaiba niyan? Mag-hi muna tayo kay Jay Tolentino. Hi, Brother Jay! I miss hi, you. Jay. And how do you pronounce it? Naomi, yung daughter mo? Naomi. Oh, Hi, Naomi. Naomi. Hi, Ayan. Okay, so Naomi. Okay. let us differentiate the three approaches. Sige nga, sis. Okay. So, let's do it, dalawa lang. It's the online learning that's happening now. Ngayon yung mga ginagawa ng mga schools, they put their children into online school. So, it's a blend of synchronous and asynchronous style, 'di ba? Tapos ang homeschooling is ibang-iba. So, ganito yung parang nangyayari ngayon sa online learning ng mga bata, parang yung school lang. Yun na nga, yung school dinala nila sa online, tsaka yung mga bata nasa bahay, hindi sila pumapasok. So, the school is still in charge of whatever curriculum that they are teaching, Mhm. and the teachers are still there, no? Pero ang laki pa rin ng responsibility sa mga parents kasi yung control sa mga bata to make sure na nag-aaral sila and they're actually learning something is on the responsibility of the parents right now. Mhm. Ang pag-homeschool naman, malaki ang pagkakaiba niya kasi kami ang namimili kung anong ituturo namin sa mga anak namin. Kami ang pumipili ng curriculum, yung method ng pagturo namin sa kanila. It's up to us. Hindi katulad nung sa schools ngayon, para talaga ring, it's as if pumapasok pa rin yung mga bata, di ba? Pumapasok pa Mm. rin sila, online nga lang. Kami sa Mm. homeschool, it's very flexible. We have our own schedules. We choose our own materials. We choose our own curriculum. Although, meron naman ding mga nagho-homeschool na naka-enroll din sila sa isang school, and it's the school who will give the materials to the families. Pero hindi pa rin Okay. Hello? Hello?
Naputol ba tayo? Yes, naputol. Pero, naputol ka Naputol dun sa sa akin. part na hello? Ay, nawala nga. Ayan, you're back. Heidi? Mitch? Hello? Can check. Ayan, let us just wait for Mitch to come back. I think nagkakaroon lang ng technical or internet problem dun sa area nila. So, based from what she said, meron pa rin pagkakaiba yung online learning na ginagawa ngayon. So, it's just bringing the school online. So, facilitated pa rin siya ng teachers, pero ang pero syempre yung mga magulang nandun pa rin nakaantabay para to ensure that the students are really studying kahit na naka-online school sila. So that is what I've picked up dun sa Ayan. Okay, You're I'm back, back. Michelle. Ayan. So I'm so sis, you sorry. stop dun sa part na okay lang. You stop dun sa part na yung mga schools, merong mga homeschooling na schools na nagpapadala ng materials. Pero, ganyan, yun yung Okay. nahinto ka doon. Okay, so, meron kasing mga what we call them are the homeschool providers. So, when the parents enroll their children, are also enrolled doon. And then they provide the materials. Either they provide the materials or the parents will also choose what materials to teach their children. So, Okay. iba-iba siyang is the parents in charge of teaching their children at home. Oh, Am I okay. still here? So when you say the parents have the liberty to choose what type yung ituturo nila doon sa mga anak nila, paano? Paano ko pumipili? Meron kang options, ganyan? And then, how do you decide na, ito na lang gagamitin ko sa anak ko. Hindi, ito. Ano yung parang deciding factors for you to Okay. choose kung ano yung curriculum So, for your kids? if I'm addressing mga non-homeschoolers they just want to get into homeschooling pa ngayon, I will always suggest to them na i-enroll muna nila sa isang homeschool provider para yun ang mag-guide sa kanila kung ano yung mga materials na gagamitin nila, ano yung panturo nila. Now, as the time progresses, the parents and the children, as they experience homeschooling, they will find out what works best for them. Ano yung klase, anong style ng pagturo ang magugustuhan nila, o anong klaseng mga materials ang nag-work para sa kanila. And then, from then on, the parent is already free. It's the decision of the parents and the family. Kung gusto ba nilang ibahin, gusto nila gumamit ng ibang materials. Marami kasing homeschooling. And then, ang dami-daming iba't ibang klaseng mga methods ng pagturo. So, there's really, ang maganda sa homeschooling, there's really freedom to customize how your child learns. Yun ang maganda. Okay. And yung question mo kanina, how do the parents know? Number one, sumusunod pa rin naman kami sa, anong tawag nga sa ganon? Yung leveling, yung courses na tinatake ng mga bata, yung mga subjects, as much as possible, sinusunod pa rin naman namin para nga Then, how do they know is they really get to know their children. While they're teaching their children, syempre, mas nakikilala nila, naiintindihan nila rin yung sarili nila, kung paano sila best makapagturo and how best their child will learn. And for the parents, tinitrain din kayo to go about it? O talagang kayo na yan? They have
to attend mga seminars. Katulad kami at Education School Convention, it's a training for the parents. It's a training ground for the parents where we have mga homeschooling parents as speakers and even mga professionals teaching pa rin mga parents how they can teach. Although, since the beginning of the pandemic last year, we already migrated it online. So, online na rin yung Siyempre. training. It's really considered training for the parents. And then there are many other or organizations na they also conduct mga parent teacher trainings. Okay. Sis, medyo nag-chop lang yung line mo, pero naka-capture ko yung sinasabi mo wherein you said na there are still trainings that you are attending to. Ngayon nga lang via Zoom na lang kayo kasi pandemic na nga, no? And it's also very important na meron din kayong mga seminars na kinoconduct or ina-attendan para matutunan tong mga bagay nito. Kasi, syempre, especially if you're ayan. Yeah, especially if you're not yet familiar with how it goes, at least nakikita mo yung mga best practices ng mga ibang tao na gumagawa rin ng homeschooling, no? And natututo ka rin from there, and you would know how to apply it for your kids as well, right? Yeah. Yun. Medyo napuputol lang sis, pero na-capture ko yung mga sinabi mo. Nasasanay na yung tenga ko sa mga sa mga putol-putol. Sorry. Pero sis, ito naman, no, it's fine. Natural talaga siya. So, ito naman, ito yung question ko. Kasi, ikaw kasi, nakikita ka namin ngayon, you have 18 years of experience, but somehow you started at square one, di ba? So, dumating ka doon sa point na you had to decide kung ito bang first child mo, papasok mo na homeschooling or not. What made you decide to bring at least your first kid muna? What made you decide to bring your first kid sa homeschooling? Bakit hindi na lang yung traditional na school? Bakit homeschooling? Actually, pinapasok na nga namin siya noon yung first 2 years ng kinder, yung 5 years old siya, tsaka 6 years old. Tapos, during that time, in school, di ba, mga bata may homework sila. Palagi sila may homework, di ba, everyday. So, tinuturuan ko yung anak ko at home. And then, there was a point na kasi I'm always, working. Hello, dad, binati ako ng asawa ko. Yes. I always have some kind of, hi Donna, I always have some kind of extra work to do. So there was this one time na for a season, like for a quarter, hindi ko matutukan yung pagturo dun sa panganay kong anak. And because of that, bumaba yung grades niya. Tapos tinawag ako ng teacher for a parent-teacher conference and tanong ako, bakit bumaba yung grades ng anak mo? Ganyan. Sabi ko, naku kasi I'm working, kaya hindi ko matutukan. Sabi niya, sayang naman kasi ang taas ng grades niya. Lagi kasing may honor. After that meeting, syempre, I felt so bad. I felt so guilty after that meeting. But then, right after that, nakapag-isip ako, wait a minute, ibig sabihin, kung hindi ko pala tuturuan yung anak ko, sa akin pala talaga siya natututo, hindi sa school. Yun na. So, my mind started, wearing. Sa akin pala talaga siya natututo, hindi pala naman sa school. So, I think, pwedeng ako na lang magturo sa anak ko. So, I started looking it up nung yung internet nun, yung dial-up internet pa. Ang bagal-bagal pa ng internet. Wala pa masyadong alam talaga about homeschooling. So, na-discover ko, meron pala mga families in the US na nag-homeschool and merong mga nagbablog about it. So, basa-basa ako, ganyan. And then, naghanap-hanap ako dito sa Pilipinas. Buti na lang, one time, kasi I'm attending this class
saan na nga ba yun? Nakalimutan ko na yung place. Nag-invite sila, itong mga group of homeschooling parents, nag-invite sila ng parang a short briefer about homeschooling. Wala naman to silang school or anything ha. Gusto lang nilang i-introduce sa mga Filipino parents what it's like to homeschool. Tapos during that time, nakita ko, pinasalita kasi nila yung mga anak nila. Tapos yung mga anak nila, grabe, ang tatalino, Hides. Talagang Smart. ang galing nila. Tapos very well spoken sila. And then pag kinausap mo sila, hindi sila nahihiya. You know, they're very self-confident. At the same time, humble. Hindi sila mayabang, ganun. Sabi ko, grabe, ibang klase tong mga batang to. Kaya nung nakita ko yung mga batang yon, doon ako talagang nag-dream ako. Sabi ko, gusto ko ganito rin yung mga anak ko ah. I want to bring them up this way, na paglaki nila, ganyan din sila. They're smart, you know, they're very confident, they know what they're good at, but still they are, you know, down to earth. Well-grounded, down to earth. Yeah, humble pa rin sila, sabi ko ganyan. So, ganun pa rin ako, talagang hanap pa rin ako, research basa-basa pa rin ako. And then I told my husband about it. Of course, my husband said no. Sabi niya, ayoko, ganyan. Tapos, na-discover ko na yung unang school kung saan, yung isang homeschool provider, nag-attend din ako ng orientation doon. Eh di all the more nakakita ako ng other families who are already homeschooling. Nagkanon nga. The kids had this one thing in common, and that's number one, they're all intelligent, smart. Two, they're all very well spoken, and confident. Pero you know, very respectful sila of their peers and even of the parents, na hindi sila nahihiya. Alam mo yung ibang mga bata pagka mga adults ang kausap, di ba nahihiya sila, ayaw nila magsalita. They're only comfortable with their peers. Pero itong mga homeschoolers, no, they're not. Makikipagkwentuhan talaga sila sa'yo. As if you're their peer. Ganyan. So, ginawa ko, in-invite ko yung husband ko. Sabi ko, di ka attend tayo nitong orientation. So, nakita ng husband ko, ganun nga, yung mga bata. So, from then on, naging pareho na kami na, we want the same Na-encourage siya. Oo, we want the same thing for our children, sabi namin. We want the same thing for our children. So, syempre, may prayer kami, ganyan. And then, we decided to take the plunge. In-enroll namin yung panganay namin doon sa homeschool provider. And so, I never looked back. Which validates your unang hinala na mas natututo yung bata kapag ka ikaw yung magtuturo, no? Kasi when you saw that in other parents and in other kids, it seems that really works, really, right? Kasi iba yung mo talaga yung difference nung schooled versus doon, I mean, traditionally schooled versus doon sa homeschooled lang siya, di ba? So, kaya naman sinuportahan ka. And you never look back. Never. Yun ang system. That's my worry actually eh. Yung, I think hindi lang ako, no? Kasi parang ang naisip ko rin before, kaya ayoko i-homeschool yung mga anak ko. Kasi baka mamaya maging aloof sila, tapos como ako lang yung makikita nila, baka mamaya maging mahiyain sila or hindi sila maging sociable. Yun yung fear ko. So, apparently, mali pala yun. Mali yung thinking ko na gano'n, no? Kasi, pero bakit nga sis? Bakit gano'n? Eh, to think na ikaw lang yung kasama nila, tapos lumalabas naging mas confident sila. Ano sa palagay mo yung naging ano? Okay. So that's the that's the perception ninyo. Kaya you think at least for me the kids will not be socially able. No? Well, on the contrary, it is not. Kasi 'di ba? Okay, sa araw-araw ako nga ang kasama nila, ang daddy nila, even yung mga relatives. Pero the good thing is, number one, we're always with our relatives. Number two, we always bring our children around with us. So, they get to experience yung being with other adults. Kaya nga sanay sila makipag-usap sa mga adults eh. Basta we bring them around kung saan. Kasi, kunwari, meron namang mga times na wala naman akong helper, ako lang eh. Di syempre, pag aalis ako, dapat kasama ko sila.
Ah, sa akin yun talaga, maski ako yun ang tinuturo ko kasi the children, they have I forgot the term. Horizontal and vertical na socialization. Oh, Yung vertical kasi puro peers lang nila yung kasama nila at school. Kasi okay. what people are saying kasi about the children, nasa bahay lang, baka hindi yan marunong mag-socialize. Pero if you put them in school, who are they actually socializing with, 'di ba? Their Mm. peers, yung mga kaedad lang nila. Okay, kaedad Mm. lang nila. So what does that mean? Are they learning anything from each other? Kasi magkakaedad lang sila. In the It makes Bible, sense, yeah. it says folly is bound up in the heart of a child. So kung magkakaedad lang sila, what are they learning from each other? If folly or foolishness is bound in the heart of the child, what are they learning from each other? Eh di foolishness din. That Mm. is why may mga parents na lumalapit sa akin, nagsasabi, Michelle, yung anak ko, pinapasok ko at natutong magmura, natutong magganito, ganyan-ganyan. They're so, Ay, talaga. kasi naririnig sa mga kaklase. So, yun, di ba? So, that's vertical. They're just being friends with their peers. So, yung kung anong makuha nila doon, syempre, yun na yung ma-expect mo. They're all kids. Mm. Ngayon, Mm. what is horizontal naman? Paakyat ng ganon. The children is Mm. exposed to people of all ages pag nasa bahay. Mm. Andyan yung, kayo mommy at daddy nandyan, yung mga siblings nila nandyan. And kung nandyan pa ang lolo at lola, even better. Tapos, okay. So, pagdala-dala namin yung mga anak namin, anywhere we go out, dati before the pandemic yan, Mm. everywhere we go out, dala-dala namin. So, hindi sila nahihiya na makipagkwentuhan. Ako din naman, I made a conscious effort to involve them in the conversations that I have with adults. Sometimes, pag talagang adults, syempre, hindi sila ma-involve. Pero Yeah. kung kasama kami, kunwari, we're dining together, edi, syempre, nakikipagkwentuhan din yung mga anak ko. So, na-involve sila. So, because of that, therefore, mas marunong silang makipaghalubilo. Mas 'di ba, mas rich yung kanilang exposure because they're not just Yeah. exposed to their peers. They're exposed to so many other people. Aside from that, ito yung isa. Because we homeschool them, they also have the chance to be close to their relatives, yung mga pinsan Mm. nila, Mm. mga tito, tita, kasi may time. May time Yeah. hindi laging nasa school, 'di ba? Mm. So, Mm. because of that experience, na-expose sila sa mga ibang adults, tito, tita, yung mga pinsan nila, ako kasi yung youngest in the family. So, my kids are also, yung mga young din sila. Yung mga Oo. pinsan Young nila are old. cousins. Yes, yung mga pinsan nila are older than they are. So, di ba, Mm. they get to, spend time with them and they learn from their kuya and ate. So, Yeah, it nakakatuwa. makes sense. Ang galing. Doesn't it? Kaya, tama, tama. Oo nga, no? Kaya mas smart silang makipag-usap because nga, mas marami silang nakakausap na Yeah. iba-ibang edad, 'di ba? Ang dapat noon pa tayo nagkakilala dapat noon po ako in-encourage sa ganito. Kasi bigla ko naalala no, yung mga anak ko kasi, yung mga anak ko, before kami mag-asawa, and then si Bianca, tapos medyo siguro wala pang 1-year-old si JC that time. Nakatira kami kila mami. Mm. So, kila mami kasi very, kasi talaga, compound kami. So, ang dami ng Mm. yung kapatid ko doon, yung mga tito-tita ko, nandun din, lola ko, nandun din. So, yung anak ko, pagka nilabas si JC lalo, and si Bianca, kapag nilabas namin sila, and nakipag-usap sila sa mga ibang bata, hindi pa sila nag-school nun iba silang magsalita. Tapos kapag meron silang mga ihihirit, iba yung logic nila. Parang Mm. gano'n. So, even kami, na-amaze kami. I would even post about the comments of my daughter dati. Kasi sobrang na-amaze talaga kami dun sa mga pinagsasabi niya na parang hindi batang magsalita. So now that you're telling me this, oo nga no, kasi nga kami lang yung nakakausap niya. Although yung Yeah. mga although yung mga bata kasi na kalaro niya sa labas, they just spend time with those kids siguro mga 1 oras lang or 2 kasi 4:00 lumalabas, 'di ba? So, Oo. pagka medyo kakagat na yung dilim papasok na, most of the time, it's just really us.
So, sayang 'no, kung tinuloy-tuloy ko pala yung homeschooling na yun. Pero yun nga sisi, feeling ko kasi since I'm working, mahihirapan akong mag-homeschool. Kung kung nagwo-work ako and at the same time, may homeschooler ako. So, in your case, during that time na nag-homeschool sila, wala kang work or housewife, ganyan, or were you working that time? What were your struggles during the first few years of homeschooling? Ano ako, iba-iba. There were times na talagang purely homeschooling lang ako, hindi ako nag-work. Pero Mm-mm. sandali lang yun, siguro mga 2 years. Pero the rest of the years, I'm always having itong mga small businesses ko. Yan, Mm-mm. insurance agent ako. Mm-mm. Lumalabas din talaga ako, ganyan. Mag-iwan ako ng mga schoolwork sa mga bata pag kailangan kong umalis. Lagi akong meron mga inaasikasong iba. Maliliit pa naman sila noon, so parang mas manageable pa. Tsaka nung nag-umpisa kasi kami, it's just dalawa pa lang sila eh. So, nung Mm. dalawa pa lang sila, very manageable sa akin. And then, ang agwat ng dalawang matanda naming anak ay 6 years. 6 years bago nasundan. So, by the time nagkaroon ako ulit ng dalawang maliit, malaki na yung, may dalawang ate na Isa. ako. So, nakakatulong na sa Dalawa. pag-tutor. Hindi naman sila nakakatulong sa pag-tutor, nakakatulong sila sa pagbantay sa Oh, bahay. okay, okay. Oo. So, malaking tulong na sa akin kung kunwari. Kasi, na-experience ko rin mag-work from home. As in, Mm-mm. yung talagang working talaga ako sa bahay, 8 hours a day, every day, ganyan. And then, so ngayon, nag-pandemic na, work from home ulit. Pero Mm-mm. bago Mm-mm. mag-pandemic, umaalis nga ako dahil nagtatrabaho nga ako. Pero nung nagtrabaho kasi naman ako dito sa AXA, malaki na rin tong dalawang anak ko. So, Mm-mm. Mm-mm. na, naasahan ko na silang mag-aral. So, Nice. kung yung, ay sorry. Yeah, go ahead. Okay, so kung yung tanong mo is ano yung mga naging struggles ko during our early years, number one is we also experience talagang isolation. Kasi sa araw-araw, okay, kanina kinikwento ko yung they're exposed to their other relatives, di ba? Pero yung araw-araw, the daily grind of it, kami lang talaga sa bahay. So, it can be very isolating din. Kaya nga, every week, meron naman kaming homeschool support group nun. Every Mm-hmm. Saturday, pupuntahan namin yon. Naku, we always look forward to Saturday kasi, and actually the weekend, kasi Saturday is the homeschool support group and then Sunday is church. So, lagi kaming present dun sa dalawa. Tapos ginawa ko pa because Saturday aalis kami buong araw. We're going to attend Mm-mm. that. And then church is also a whole day. So, pag Mondays, nagpapahinga lang kami. Hindi kami mag-aaral ng Mondays. Mm-mm. Ayun, yun ang ginawa namin para naman hindi rin naman kami parang very isolated kami kung nasa bahay lang, 'di ba? Kaya that's the reason nga nag-start ako mag-vlog about homeschooling kasi iisip ko noon wala akong masyadong kakilalang mga homeschooling families. Pero siguro maraming nakakadanas ng mga dinadanas namin. So isulat ko nga, multiply pa nun yung vlog ko. Nagsusulat ako sa Multiply. Parang nagkukwento-kwento lang ako kung anong mga ginagawa namin, homeschooling. So, after that, nung sumulat ako, some parents started writing to me, asking me about it. E di, syempre, ini-encourage ko na rin sila, ganito yun. Kaya marami rin parents nag-start mag-homeschool dahil sa akin. Kasi Nice. kinekwentuhan ko sila about it. And then, after that, pero nung napinanganak ko nung may mga babies na ako, 'di ba? So may mga ate ako, tapos may mga babies ako. Malaki rin yung struggle doon kasi ang hirap din naman talaga magturo na may baby ka. Mm-mm. Basically, what I can say is it's really it takes a lot of maturity and perseverance to keep on homeschooling kasi mahirap naman talaga. Hindi naman siya madali. It's not like yung mga
for example, if the kids are going to school, diba, there are teachers there that are paid to teach them. And that's all they do all day. Eh tayo, mothers tayo. Ang dami natin ginagawa, diba? I can't At wala just tayong be, sweldo. oo. I can't just be homeschooling all day. Ang dami-daming iba't ibang concern. So, Yes. kailangan matuto ka talaga maging flexible din. Sis, you said kanina that you started blogging, and then a lot of mothers have been writing you letters. Would you remember kung ano yung mga sinusulat nila sa'yo, or yung mga hesitations nila, or yung mga struggles nila na binigyan mo ng encouragement? Para kasi I would think na yung mga iba rin na mga viewers natin ngayon, or maging viewers natin in the future, would also have that kind of situation na nandun din sila na nahihirapan sila sa homeschooling, or na ayaw nila mag-homeschool kasi ganito rin yung na perceive nila about homeschooling. Natatandaan mo pa ba yung mga in-email nila sa'yo, or mga binigay nila sa'yong letters about it? Natatandaan ko pa kasi common naman siya sa karamihan. Yung doubts nila katulad mo rin, yung doubts nila sa sarili nila, kaya ko ba mag-homeschool? Thank you, Sir Dudes. Sir Dudes is my branch head. Hi! Ang mga questions nila sa akin, kaya ko bang mag-homeschool? Makayanan ko kaya? Ano pa ba? Yung isang very common question is, will it be accepted sa family nila? Yun. Kasi 'di ba, ang Filipinos are very close-knit. 'Di ba? Very close-knit ang mga Filipinos, and they always have a say. Parang yun, lalo na't mga lolo't lola, syempre, they believe in traditional schooling. Will it be accepted sa pamilya nila? Ano pa ba? Will it really work? Yun. Will it really work? So, ngayon na meron na mga graduates, mabilis ko nang sabihin, yes, it works. Yes. Yes, it works. Pero dati, talagang, yun ang mga questions nila. Will it really work? Tapos, yung isa pang top question, the socialization question that you just asked me. Laging isa yan sa mga unang tanong. Tapos, is it legal to homeschool? Ayan. Is it legal to homeschool? Or, well, looks like it. Oo, meron ng mga homeschool providers. So, those are the types of questions. Basically, ayun lang. Yung mga yung panganay mo, sis, tsaka yung mga sumunod sa kanya, ngayon ano nang level nila, or college na ba sila, or ano na sila ngayon? Yung panganay ko nakagraduate na, nagtatrabaho na yon, yung panganay. So, madali lang din makuha. I mean, madali lang din ma-admit sa college. 'Di ba? Kahit galing ka sa homeschool. Why not? Naman. They just need kasi for example, if they're enrolled with a homeschool provider, so meron silang transcript of records, walang problema dun. Okay. Sa mga anak ko, kami, independent homeschoolers kami. The first few years lang kami naka-enroll, pero later on, malakas loob ko, hindi ko na sila in-enroll. Sabi ko, kaya ko na tong turuan. Wow. Tsaka syempre para makatipid din. And I was, meron naman kasing program, may sistema rin naman ng DepEd para makabalik ng mga bata sa school. So, confident naman ako doon na, sige, meron naman system. There are two. There's actually the PEPT, the Philippine Educational Placement Test, and then the Alternative Learning System. Those are two ways na makabalik sa school yung mga bata. So, sabi ko, meron naman yan. So, hindi ko na i-enroll yung mga anak ko. Ako nang bahala sa kanila. Pwede pala yun. Yes. Pero kung naka-enroll naman sila sa homeschool provider, wala talagang problema. Matatanggap talaga sila sa college of their choice. Tsaka ang galing, no? Kasi parang napapersonalize mo yung pagtuturo doon sa bata. 'Di ba? Hindi katulad kapag ka nasa traditional school sila, kung ano lang yung nandun sa curriculum, yun lang yung susundan.
regardless Yes. kung yung bata is interested doon sa topic na yon, and or hindi, or weakness niya yon or strengths niya yon, wala. Kasi isa lang kayo curriculum na pinasukan. But here in Oo. homeschooling, the parent and the child has all the liberty to choose what kind of curriculum yung ituturo dun sa bata, no? Depende dun sa... Exactly. And Ang galing. the parent and child has time to make sure na yung child is actually learning. Kasi 'di ba Yeah. that's one thing na parang ang hirap mong 'di ba kasi ang teacher, ang dami niyang estudyante, hindi naman niya Mm. matutukan ng isang bata, 'di Yes. ba? Eh kung hindi niya naintindihan yung lesson, hindi naman din mag-pause yung teacher para sabihin na itong isang batang to, Mm-mm. tuturuan mo na kita, yung iba hindi ko tuturuan. Hindi naman niya gagawin yun, 'di ba? Dire-diretso lang siya. Bahala na yung bata kung paano siya mag-adjust na Correct. matutunan niya yung lesson. So it's different in homeschooling kasi parang tutorial, 'di ba? One-on-one kayo. So Mm-mm. ako as the mommy, may talagang I make sure nga na natutunan niya talaga yung kanyang lesson. Kasi may time naman eh. Wala naman ako Yeah. hinahabol na oras eh. Para sa Paano ang kanila. ano niyan? Paano ang grading system niyan, sis? Pagka sila, usually, pagka meron silang kunwari sinusundan na curriculum, meron naman iba't ibang mga curriculum, Mm-mm. nandun na yung grading system. Meron nang, pwede na nila i-grade from there. Pero yung sa akin kasi, independent ako, 'di ba? Yung sinabi ko na um, yung way for my child to get back or to get into college was the alternative learning system. So, Mm-mm. wala naman kaming mabigay ng report card kasi independent nga, which is okay lang. Tapos, nag-take siya ng exam. Nung Saka na-pass na pasa yung naman. exam, na-pass na yung exam, yung diploma niya, kasi DepEd yun. They really issue a diploma Mm. and a transcript of records. Kasi yung exam naman, yung sa 5 major subjects naman ng school yung exam eh. So, Mm-mm. meron ding transcript of records yung mga bata, pag nakapass sila ng exam, yun yung gagamitin nila para makapasok sa college. And since legal to, talagang colleges have to accept yung ALS diploma and the transcript of record. Pero hindi ikaw ang nag-grade sa anak mo? Or ano ba? Hindi ko talaga alam. So, kunwari, yung mga materials na ginagamit ko, meron na doon grading system. So, syempre, ako pa rin yung mag-grade, di ba? Ito on the Pero contrary, syempre may sympathy. Paano? Anak ko to no, nagpapasa ko. Ganyan. hindi naman yun ang goal mo, di ba, sa homeschooling. Ang Okay. gusto mo, matuto ang anak mo. So, Mm-hmm. at saka mas lalong ayaw mo naman, inoobserbahan ka niya. Ayaw mo naman siya makita niya na dinadaya mo yung grade niya. Tama naman. Integrity Diba? pa din. It Tama doesn't naman make yun. sense, di ba? It doesn't make sense for the parent to do that. So, mas tough pa ako alam mo, yung anak ko, pumasok yun ng college na hindi niya naiintindihan yung konsepto ng pasang-awa. Gulat na gulat siya pagpasok niya. Sabi niya, Mommy, why are they so happy with the pasang-awa? What's a pasang-awa ba? Hindi niya alam. Oh Hindi no. niya alam. As in, gulat na gulat siya. What is it? Tapos, nung in-explain ko sa kanya what it is, it's the borderline between failure and passing. Just one point away and then they fail. What? Why are they so happy with it? Kasi I'm tough on them. Hindi, Mm-mm. akala nga, alam mo, buong akala niya, ang grade na 89, mababa. Mm-mm. Kasi hindi ko tinatanggap ang 89 na grade. 90 and above lang. Ay, wow. Oo, so, May akala niya benchmarking talaga, si Mommy. oo. Siyempre, yun na, gusto mong i-train sila at saka, ang, ang, ang ano ko talaga, in my mind, tinatrain ko talaga sila na pagpasok nila ng kolehiyo, ganito yon.
Mm-mm. Okay, lagi ko sila sinasabihin, pagka pumasok na kayo sa school, pag sinabing test, it's really a test. Mm-mm. You cannot ask questions. I won't be there. You cannot ask me questions. Pag sinabi ng teacher, it's a timed test, it's really timed. Pag Mm. sinabing ending na, ending na. You have to pass Mm-mm. your test. Talagang tinuturuan ko sila na how it is like pag sa Mm. school na. Kasi sobrang different nga naman pag sa homeschooling lang talagang at your own pace siya, parang gano'n, 'di ba? Oo, tsaka syempre Mm. may payakap-yakap pa sa akin yan, may palambing-lambing pa, "Please, mommy, bukas na lang. Mommy, can we do this tomorrow na lang?" Mga ganyan-ganyan. Yun pa baka Ah, kasi madala ako sa mga ganyan. Kaya nung time talaga na nag-iisip kami kung paano yung eskwelahan ng mga bata. Pagka hinomeschool ko kasi baka makuha ako sa "Tara mami, nood na lang tayo." Ay, di wala na. hindi ko naman sinasabing hindi ako nakukuha sa ganun. Pero sis, ako baka madalas kaya wag na lang. Parang gano'n. Hindi, alam mo kung ito lang masasabi ko, I wish nga that the parents now, magkaroon sila ng lakas ng loob. Anyway, nag-online learning na. Mm. Diba? Kung kayong mga magulang, ang message ko sa mga magulang ngayon, kung kayong mga magulang, tinututukan nyo na yung online learning ng mga anak ninyo, mas mabuti pa mag-homeschool na lang kayo. Pwede pa rin naman ninyong i-enroll eh. Kasi, ang tingin ko, ang taas ng stress ng mga magulang sa online learning ngayon. Sana wag magalit sa akin mga schools, pero yan ang totoo. Tingin ko, ang taas ng stress. And the reason I know that, kasi isa sa mga naging trabaho ko, nag-tutor ako ng mga bata abroad who are also online learning. And while Mhm. I was teaching them, it's like, what are they, sa akin talaga in my mind, what are they doing to these kids? Why are they doing this? Grabe. Mm, mm. Um, kung tinuturuan na rin naman nila. And I also say this, yung mga, kasi meron namang mga parents, ang tsaga-tsaga nila mag-tutor ng mga kids nila, di ba? Mm, After mm. school. Eh, alam mo ba, in homeschooling, that's just about the time that you will have to take para maturuan mo yung anak mo. 3 to Mm. 4 hours a day. Eh, kung nag-tutor na sila ng 2 hours gabi-gabi sa mga anak nila, mas maigi pa mag-homeschool na lang sila. Eh, lalo pa ngayon, if they're online learning at tinutulungan nila yung mga anak nila sa kanilang Kasi wala classes na and choice lessons. Di ba? Online Hmm. learning. Ang tiyaga naman ng magulang para magturo sa mga anak nila sa mga lessons. Homeschool na lang. Maano pa nila, hindi pa laging nasa online yung anak nila. Mm, mm. Ang galing. Pero yun nga, ang struggle lang is kapagka meron kang full-time job. Pero kung may full-time job ka, given that this is at your own pace nga, so puwedeng after office na lang kayo magturuan, 'di ba? Exactly. Unlike kung halimbawa na naka-online school sila, you have no choice but yung kids talaga would have to attend the scheduled class, online class 'di ba? Oo, Na oo. walang pakialam kung may work ka that time. Tama, 'no? Correct, correct. Okey. So, Alam oo mo, nga 'no? meron ngang group, may mga parents talaga, like they have full-time jobs, both Mm. parents, who are still, thank you, Jeanette, both parents have full-time jobs, yung before the pandemic pa ha, Mm. and still nag-homeschool sila. Ang Mm. galing. Kasi, yun ang, kunwari, kung older na yung kids, di ba, they can leave assignments and then the kids get in touch with them during the day to ask their questions. Pero mostly, after work yan nila pag-uwi, doon nila tuturuan. That's So, also an aha moment for me, sis. I didn't mm, know na it's well, I know that it's at your own pace nga. Pero oo nga 'no, kung kung 3 hours din naman 'yan, tapos at your own pace, so edi kahit after office puwede mo nga siyang gawin, hmm, kung full-time work. Tapos ang maganda pa kasi 'di ba parang siya, bonding din, bonding niyo rin nung anak mo. ay, oo. Ganito Mm. kasi yun, sis, di ba? The reason na parang isa sa mga reasons bakit parang nai-intimidate yung mga parents. Kasi children stay in school ilang hours?
6 to 8 hours ba? Yes. Pero, you have to take note. A lot of the time spent there is spent by the teacher managing the classroom. Kasi ang dami niyang estudyante, di ba? Imagine Yes. kunwari, ang isang subject ay isang oras. Ang first 10 minutes ba? 10 minutes nag-a-attendance. Next 10 minutes is just telling the kids, okay, quiet class, quiet class, di ba? Okay, let's Doon go to our lesson. nagtatagal. Open page, ganito, page ganyan. Di ba, doon nagtatagal. Kung ikaw lang, at saka yung anak mo lang, hindi ba wala naman ng ganun? Nakatutok ka na sa kanya, tinuturuan mo na siya. That's why ang isang subject, would you believe it, matatapos nyo in 20 minutes, 20 to 30 minutes. Kaya nga actually sa isang araw, kung makapag-devote ka ng mga 3 hours, 4 hours, malaki na ang mako-cover ninyo kung araw-araw yung ginagawa. Ang galing. Ang dami ko natutunan. Sobrang natuwa ako sa episode na to talaga. And alam mo ba, sis, na we have come to almost the end of the program. We have been talking for almost an hour already. 1 hour na pala. Diba? Sobrang dami kong natutunan. Well, for one, ang pinaka nagustuhan ko sa sinabi mo sa akin ngayon is the vertical and the horizontal thing na sobrang aha moment sa akin yun kasi nga parang it made me realize na kaya pala ganun makipag-usap yung mga anak ko nung time na hindi pa sila nag-aaral simply because kami lang talaga yung mga kausap nila at wala silang mga ibang kausap na bata. So kaya yung the way they talk, hindi nag-baby talk yung mga anak ko eh. Talagang matatas sila mag-Tagalog that time. Pero nung natuto na sila mag-YouTube, matatas na rin nag-English, gano'n. Parang gano'n yung nangyari sa nila. Pero yung logic nga nila is kakaiba. So it made sense. It makes sense na yung mga homeschooled na estudyante is really smarter because contrary to the idea na wala silang social life, all the more that they have, simply because ang social life nila is with different range of ages, not just those na kaedad nila. Sobrang yun yung isa kong takeaway from our conversation. And the last thing that you have said na it really doesn't take too much of your time if you homeschool your kids because even if you have a full-time job, you just allocate 3 hours a day so that could be something like after your office hours. You can homeschool your kids. And ang maganda pa doon, syempre, may bonding pa kasi from the whole day na wala ka sa office, na namimiss ka ng anak mo, after nun, homeschool kayo, so matuturuan mo siya, and at the same time, bonding niyo pa. So, yun yung mga sobrang takeaways ko talaga sa mga sinabi mo ngayon, sis. Lastly, bukod sa lahat man ng mga sinabi mo, ano pa yung siguro parting words na pwede mong ibigay sa aming lahat, especially those people who have been thinking of doing homeschool for their kids? The floor is yours. Thank you. So, number 1, this is what I always say. It's worth it. Worth siya worth my life doing it. Yung kung ngayon na I'm already seeing the results of my work, of my labor in the past. Dati hindi. Ngayon na nakikita ko na siya kung paano yung mga anak ko ngayon. Talagang I am so thankful to the Lord that He has blessed us through homeschooling. Totoo talaga yung verse in the Bible that says, if you teach them, teka dati memorize ko to teach them the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi siya lalayo sa mga teachings mo. So kahit Correct. na nga, yung 26 years old ko, actually hindi ko nabanggit sa'yo, she's living abroad ngayon. Yung first job niya, kinuha siya, sa abroad na siya nagtatrabaho. Pero nung umalis siya, alam mo, syempre masakit sa akin na umalis siya. Pero hindi ako nagduda na she will do well doon and she will be able to handle herself well. Salamat naman na talagang totoo nga.
So it's worth my life doing it. Kasi diba, 18 years of my life, and Totoo. I still have another 7 years. So dun sa bunso ko. So it's worth my life doing it. Pangalawa, Mm-mm. parents, kung ang gusto nyo talaga ay may pagbabago sa bayan natin. Isang Bayan na malaking, to. yes, oo. This one talaga. Kung gusto nyo talaga ay may pagbabago kayong makita sa bayan natin, ngayon, turuan nyo na yung mga anak ninyo. Para paglaki nila, maaasahan natin sila na they will become the good leaders that we need for our country. Ngayon, turuan nyo na. Ayun na. Grabe, meron pa tayo talagang merong pa politics. Pero totoo yun, no? Parang, I somehow agree to that, yung sa sinabi mo na ngayon, sis, na kasi masyado na rin kasi tayo umaasa doon sa nakalakihan natin na sistema, 'di ba? And nagsa-start naman talaga kasi sa bahay yung disiplina, 'di ba? So, kung nasa bahay tayo at tinuturuan natin yung mga anak natin on how they should live, tama yung sinabi doon sa Bible verse na sinabi mo kanina, Proverbs 22 verses 6 pala yun. Train a child in the way he should go, and even when he is old, he will We not will depart. not depart from it. So, talagang, yun talaga yung mangyayari. Kasi kung ano naman yung tinuro mo sa anak mo hanggang sa makalakihan ngayon, and if ever he becomes a future leader of the country, he or she, di ba, becomes a future leader of the country, lagi niya maaalala yung tinuro mo sa kanya. Eh, what more kung lahat tayo ganun, di ba? So, ako sis, I'm knowing all these things from you. I'm really looking forward to a future na mas open na yung mga tao to alternative education such as homeschooling, because I've already seen the traditional schooling naman is really not that bad kasi tayo naman produkto tayo ng traditional, di ba? But it doesn't necessarily follow that it's the best, di ba? Especially for those kids who have different uh, parang iba yung strengths nila, di ba? And then dapat iba yung approach din sa kanila sa pagtuturo sa kanila. And even the traditional school, I guess they have transitioned into something na parang individualized na rin yung pagtuturo sa bata, because somehow they also know that magkakaiba talaga yung mga bata, especially now, yung mga Gen Zs natin, di ba? And mga Gen Ys natin. So it's really important to accept this kind of alternative learning, consider it if we must, di ba? For those parents who have kids na pag-aaralin pa lang or pinag-aaral ngayon, I think this is something that you really have to consider and check it out. If you want to learn more about homeschooling, you can contact Michelle. Since you have a home Facebook page for this one, right? Yeah, my This is name, the perfect Michelle time to do it. Padralanan. My Facebook page is also Michelle Padralanan. And then my website is michellepadralanan.com. michellepadralanan.com. Ayan. So, kung meron kayong mga tanong tungkol sa homeschooling, you know who the expert is. Ayan na. Nakikita ko na yung website Salamat, mo. Hives. Let us just paste this one dito sa ating chat box. Ay, ang cute naman ng Thank iyong you. webpage, sis. Ay, I like talaga. it. Thank It's you. pink. Yeah. Ayan. So, you can go to her website and visit her website para at least makita niyo kung ano yung mga services na binibigay din ni Michelle. And if you have questions on how to go about homeschooling, if this is your first time, if this is not your first time but you're still having a hard time, so si Michelle ang inyong kailangang kausapin para at least ma-ease out niya or masabi niya sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin at hindi niyo dapat gawin para hindi kayo masyadong ma-stress. Hindi ito matatapos, guys. It's gonna linger for so long, especially now that we are in this pandemic crisis that we are in right now. If ever na ganun din naman nag-online school tayo, ganun din naman siya eh. So, might as well think about the alternative schooling, which is
homeschooling, 'di ba? So, that's it for our episode for tonight. Thank you Thank so much. you. Thank you so much, Michelle. Grabe, ang dami ko natutunan talaga ngayong episode na 'to. Alam mo yung mga episodes ko sa Money Talks, talagang para sa akin din, eh, 'no? Para matuto talaga ako kasi sobrang I've been wanting to talk to someone about this topic, and I'm really glad that I met you in Passionate Creators kasi at nagkaroon tayo ng venue to talk about this, no, and to share to other people, to our viewers also, kung paano yung pagkakaroon ng homeschooling kids, 'di ba? So, I'm really, really happy. And next week, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating Mother's Month special sa ating episode together with another mom na sobrang, eto guys, na na-interview na rin ito sa GMA. Lagi siya na-interview sa GMA sa news because ang cute-cute kasi ng mga ginagawa nila ng mga anak niya, na yung mga two boys niya. Ipopost ko kung sino yan, kung sino yung magiging guest natin for next week. And I'm sure marami rin tayong matututunan sa kanya because nag-homeschool din siya, I think, for one. Nag-homeschool din siya. But at the same time, ang dami niya rin mga creative ideas na ginagawa para sa mga anak niya, para hindi ma-bore. Kasi maliliit pa yung mga anak niya. And sa sobrang creative, yun nga, nababalita na siya sa GMA7 at sa kung saan Wow. news outfits. At naano rin siya, pati sa mga digital magazines na nalalagay na rin siya doon. So, abangan natin yun. Thank you so much again, Michelle. Thank you so much, guys, for Thank you, staying. Heidi. Yes, thank you so much. Thank you so much, guys, for staying till the end. Until next week. Bye-bye. Bye.